everyone! Welcome to Healing Tarot with Jiva. So today, babasahan po natin ang Pisces. This is general reading for February. Takes only what resonates with you and leave what doesn't. Tarot is for a guidance, reflection, and clarity, not to control your free will. So trust your intuition and let's begin. This is your February manifesting message. I welcome. I embrace life as it comes, trusting each step of my path to fulfillment. I flow with ease, welcoming all experiences, even the challenges ones, knowing they serve my highest good. Everything unfolds for my greatest benefit. Pwede nyo po itong i-screenshot at gamitin para sa inyong February manifesting. So let's move to your tarot card reading. Ang ating spread for today is titignan natin ang iyong present situation, generally, sa iyong financial, for your love, and also for your self-reflection. Once again, this is general reading, guys. Kapag hindi po tumugma sa'yo, okay lang po, huwag niyong pansinin. Pero sa mga cross-watcher po, pwede po kayo makakuha dito ng inyong maaaring gamitin because this is Sun, Moon, Rising, as well as Venus replacement. Alright. You have the King of Cups. You have the Seven of Wands. You have the Ten of Wands. You have the Three of Pentacles. Okay, for your current situation, you have King of Cups. King of Cups is about sa energy mo, no? Sa energy. This is a water sign. And kailangan mong mag-focus sa iyong wisdom. And then, you need to at least mag-balance muna ng iyong sarili bago pumasok sa iyong new cycle. I-considerate mo muna yung iyong sarili. Kung makikita mo si King of Cups is very kalmado siya. Because he is the king. At gusto ni King of Cups na maganda yung kanyang paligid para makapag-isip-isip siya, makakuha siya ng clarity. And, isupport mo yung sarili mo, no? Bago mo masuportahan yung iba because si King of Cups is masyadong focus when it comes to his self-reflection. I-considerate mo na lang yan para makatulong ka sa iba, pero unahin mo muna yung sarili mo bago yung ibang tao. Ayan ang iyong first card na lumabas, which is the King of Cups. Let's move to your Seven of Wands. So, Seven of Wands mo, nandun siya sa taas at maraming mga wands sa baba niya. Which is, mas mataas ka, nandiyan ka sa taas. So, may mga challenges na mga nasa paligid mo, mga struggles, no? Para mga nakikipagkompetensya sila. This is actually a Leo card, a fire. And
Si Leo kasi ay isang leader. Siya po ay isang leader na malakas ang kanyang confident. No? So, kaya yung mga nasa paligid niya is medyo intense. Intense yung mga nasa paligid niya. So, huwag ka mag-alala because if you focus on yourself to balance it, kumalma ka, everything's gonna be okay. Huwag mong pansinin kung ano yung mga sinasabi nila, kung ano yung mga issue ng iba, no? Hayaan mo sila, mag-focus ka sa sarili mo. Merong maaaring mga challenges na darating sa'yo, but you can face them because nandiyan ka sa taas. And on your February 6, Mercury enters Pisces. So, sinasabi nga na your intuition is sharp, no? Great time to listen to your inner voice, inner self, no? And only speak what is truth, no? Kung ano yung truth lang. Yun lang ang sasabihin mo. Kasi pag pumasok si Mercury sa iyong sign, is malakas ang iyong salita. Powerful ang iyong voice. So, only speak what is truth. Kasi, para hindi bumalik, no? Mas maganda yung katotohanan lang ang lalabas sa iyong bibig. Iyan ang sinasabi ni Seven of Wands. Okay, let's move to your next card, which is the Ten of Wands. Okay, this is Sagittarius card, which is fire again. And there is always another way to do something. So, don't be stressed, no? Huwag kang masyadong ma-frustrate sa mga haharapin mong mga challenges. No, medyo may hirap-hirapan ka sa mga sa mga time na to, but don't worry. Pag nakumpleto mo to, magiging success ka, no? Magiging success ka, and parang mas maganda yung pakiramdam mo. Yung pakiramdam mo na parang, wow, successful. Di ba pag mayroon tayong nakukumpleto isang bagay, is parang feeling natin, nakakahinga tayo ng magaan. So, ito yon. So, focus in yourself. Focus sa iyong alagaan mo ang iyong emosyon at ang iyong mental. Dahil sa February, meron kang darating na information, no? Ingatan mo lang na baka ito ang mag-change ng iyong direction. Kailangan maayos ang iyong maging King of Cups ka, maayos ang iyong pag-iisip, balance, no? I-considerate mo yung mga bagay-bagay or mga taong nasa paligid at mga taong darating sa'yo. Any communication na dumating sa'yo. Kailangan lagi mong isipin muna kung ito ba ay makakaganda sa aking sarili or makaka-apekto sa aking sarili. Alright. So, let's move to your what attitude or situation towards you need para achieve mo yung mga bagay na gusto mo for 2026 or for new cycle. One more, please. Yun. Alright. Pisces, you have 3 of Pentacles, you have 7 of Pentacles, and 6 of Pentacles. So nice. Look at that. You have 3 straight puro Pentacles na card. Alright, let's check the first card sa iyong attitude towards financial or what you need to change. You have 3 of Pentacles. So,
makikita mo may tatlong mga tao. Parang grouping silang nag-uusap, no? So, this is Earth Capricorn card. Ito is about cooperation, gain, teamwork, balance, clarity, wisdom, and then, ayan na. Andyan ka na, magiging magkakaroon ka ng teamwork or group sa iyong February. Patuloy-patuloy na ito. No? And then, let's move to your Seven of Pentacles. Like I said, Pentacles again. So, makikita mo sa card yun, nakatingin siya sa mga Pentacles. Siguro ito yung mga ninanais mo na ma-achieve sa iyong buhay. But siya is nakatingin, pero siya is nagpa-planning, nagda-download siya, no? Nag-iisip siya, nagre-reflect siya na paano ko ba ma-achieve itong mga gusto ko? Paano ba ako mas kikita pa? Paano ba ako mas magkakaroon ng good financial setup? No? And this card is another earth sign. Taurus card naman to. Kanina si Capricorn. Ngayon si Taurus card naman. I love it because kanina puro it's about consciousness lang yung situation mo at the moment. Maybe nandun ka sa transformation mode ngayon. So maybe nandun ka sa death tapos mabubuhay ka. No? Death to rebirth. So which is nice. I am happy for you na hindi ka na lumilingon sa iyong past. Diretso na. Ibig sabihin nito, diretso na, which is nandun ka na sa transformation mode. And yan, si Kuya na nandyan sa Pentacles, nagpa-planning siya. So, better to plan your ideas. Simulan mo na. No? Kung na kailangan mo mag-collaborate sa ibang tao, makipag-teamwork para ma-build mo ito, go for it. And Saturn enters Aries, so sinasabi nga noon, si Saturn is about discipline, it's about leadership, no? It's about truth, and focus to move budgeting and income. Kailangan mong, pag pumasok na si Saturn kay Aries is, kailangan nating magtipid lahat kasi ito ang simula. Ito ang simula ng ating 2026. Tipid-tipid muna. And then kapag na plano na natin yung mga bagay na gusto natin, and then naka-receive na tayo ng better income, better financial abundance, doon na lang tayo bilihin ang kung anong gusto natin. But for now is about planning ng mabuti, creativity, no? Mag-create tayo muna. Magtanim muna tayo bago tayo umani. Yun ang magandang words yata doon. Alright, let's move to your next card, which is another card. Six of Pentacles. Alright, this is a Taurus card, which is Earth, another Earth. And, you know, giving, receiving siya, nagbibigay siya, makikita mo. Napaka-balance na niya, oh. Super balance ka na dyan, oh. Tignan mo, makikita mo, nakatayo ka na, nakabalance ka na. So, pag nakabalance at naka-receive ka na ng iyo, naka-harvest ka na ng iyong mga prosperity, no? Maganda is yung magbigay ka din. Be fair ka rin, no? Share your blessing. That's what this card saying to you na share your success because successful na siya dyan. Success build more success. So, sharing, giving, receiving, and then magtutuloy-tuloy yan. Yan ang gusto ni universe sa'yo. And then, I think wala naman akong nakikitang any problem when it comes to papasok ka na sa new beginning. Is your control. So, very nice. Wala akong anything na masasabing negative. Andun ka lang sa transformation mode ngayon, which is maganda dahil mas mag-aalala ako kung
wala akong nakitang transformation mode dito. Ibig sabihin nun, bumabalik ka sa iyong past. Pag ganyan, hindi ka makakapasok sa, hindi mahihirapan ka sa iyong new beginning. Mahihirapan ka sa bagong cycle. So, I'm happy for you, Pisces. Very nice! Okay, tignan natin yung iyong opportunities na pwede mong makita. No? Makita sa iyong sa iyong next 3 months, no? Parang gusto ko yon. Tingnan natin yon. Tingnan natin yon, ha? Tingnan natin yung iyong opportunity for the next 3 months. Let's see. Alright. Oh, sana all. Oh, diba lumabas din siya. So, meron ka ritong 9 of Cups, the Devil, and then you have a 5 of Swords. So, yes, magta-transform ka. The Devil is a Capricorn card, which is death. Death and rebirth. No? Dadaan ka dyan, but I know na kaya mo to. Kaya mo tong, basic to sa'yo, mga ganito. Kasi madalas kayong may ganito eh. mga ganitong situation. So, iingatan mo lang is, meron ka ritong 5 of Swords. Ayan. So, makikita mo si 5 of Swords. Tignan mo, hawak-hawak siya. Parang siya, selfish to. Selfish tong si kuya. 'Di ba? Masyadong selfish. Pero, huwag kang mag-alala. Minsan yung mga ganitong mga, situation, at maaaring ikaw din to, di ba? Maaaring ikaw din to, pero I don't think so. Kasi, mabait naman ng mga Pisces. So, this is about selfishness, no? Baka naman, kung hindi ikaw ito, kung ibang tao ito na darating sa'yo is, mag-ingat ka na lang. Katulad nga ng sabi natin, be a King of Cups, which is, isipin mo muna yung sarili mo. No? Balance mo yung sarili mo. And kung ikaw naman to, baka naman sa sobrang pagbabalance mo, bigla ka namang maging selfish na. No? Tulad nga ng sabi kanina mo sa 6 of Pentacles mo, giving and receiving. Sharing is caring. Sabi kanina ng yung 6 of Pentacles, di ba? So, maaaring magka-anxiety ka dito para may magbe-betray sa'yo Kung sakaling iba to, kung hindi ikaw to, maaaring mag-betray sa'yo or betray din mo yung sarili mo, lokohin mo yung sarili mo. No? So, takes what resonate with you. And of course, don't worry dahil you have 9 of Cups. Of course, after that, there is a rebirth. Na? Yung binasa natin sa current situation mo at saka sa iyong financially, no? Mas maganda is, sundan mo yung mga advice na yun para makuha mo tong isang pang cups. And then, everything will be great sa'yo. Kasi, as turn out well, ibig sabihin nun. Pag nakumpleto mo yun, no? Na-i-apply mo yung mga advice kanina. And enjoy your success. That's it. Yun lang. Pero ang kailangan mo lang dito is, alisin muna natin yung yung picture. Bulaga. Ang kailangan mo lang dito is yung malagpasan mo yung pagta-transformation mo. And I know, alam mo kung ano ibig kong sabihin. Dadaan ka muna sa dilim bago ka pumasok sa liwanag. So, this is your challenge. No? And always remember na sa ganitong situation, pray, meditate, love yourself,
Huwag sobrahan ha. Love yourself. And balance. Balance lahat. Yung mga hindi mga kailangan na mga betrayal, yung mga, mapapansin mo yan, malalaman mo yan, niloloko na pala ako, ginaganto pala ako. Malalaman mo yan. So, kaya mo yan. Believe in yourself. And I'm happy because talagang, kung wala kang transformation, mas mag-aalala ako sa'yo. Ibig sabihin yan, bumalik ka sa yung dating gawain. Hindi ka nag-change. Wala kang pagbabago, ganun. No? So, basta bigyan kita ng angel advice. Angel, please give Pisces a message. Ano ba yung mga dapat gawin ni Pisces? Ano yung advice mo at anong dapat niyang gawin? Okay. Joy. You have joy. Okay. Joy is the highest energy of all. It's the magical sense that everything is possible. Joy springs from appreciating the gifts within each moment. Joy allows you to attract and create your present and future moments at their highest possible levels. Ang ganda. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda mo. Okay, that's your reading for today and I'll see you in my next video.